Mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon dumating sa Cesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo, wika niya. Nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda ng mga Hudyo at hininging parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sinumang nasasakdal nang hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig at nagkakaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasasakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Nang magkaharap-harap sila, siya na may hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangalay Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito, kaya tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang usapin, kaya't pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Ang salita ng Diyos. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa, ang pangalan niyang banal purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang agwat ng lupa't langit sukatin may hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sino mang nagkasala. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang poon nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan, mula doon sa nilikhay maghaharing walang hanggan. O purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa Kanya'y sumusunod. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro, sapagkat makaikatlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig." Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ngayon ay nasa ikapitong linggo sa panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay, the 7th week of Easter, the last week of Easter. Noong pong linggo ay pinagdiwang natin ang pag-akyat, pagbalik ni Kristo sa langit, sa piling ng kanyang Ama, at binibigyan tayo ng pag-asa ng ating tunay na patutunguhan at hahantungan sa pagsunod natin ng may katapatan kay Kristo. Kaya nga po, ito pong 7 linggo ng ating pagninilay sa biyaya ng Easter ay pagninilay natin sa mga naganap pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Kristo. Hindi lamang ng kanyang paghihirap, hindi lamang pagkatapos ng kanyang kamatayan, kundi pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Kaya po mga kapatid, magandang tuunan natin ng pansin yon. Saan ba tayo nagnilay-nilay? Sa ano ba yung mas naging impact sa atin ng mga nagdaang linggong ito? Ito ba ay kwento ng pagkatapos ng pagkamatay o ng pagkabuhay? Ganon din po sa araw-araw nating pangakaranasan. Tinitignan natin o magandang pagnilayan natin saan ako madalas mag-focus, saan ako madalas magbigay ng importansya ng oras kahit ng lakas. Doon ba sa naging problema? O doon ba sa naging paraan ng pagharap at doon sa pagkakataon na lampasan mo ang problema? Alam niyo po yung salitang move on. Yan, ang sikat na sikat lagi natin naririnig, no? Ang tanong lagi, naka-move on ka na ba? Pag sabi naka-move on ka na, lahat naman tayo may past. Lahat naman tayo may nakaraan. At yung salitang move on ay bahagi ng buhay natin sapagkat lahat tayo ay may nakaraan. At yung pag sinabing move on, ikaw ba ay nakalagpas na mula doon sa kahapon? Lahat tayo kinakailangan makalagpas, makatawid. Yan. Nakatawid ka na ba mula sa karanasan ng kahapon? At mga kapatid, kahit ang ating Panginoong Hesukristo bilang tao ay nakaranas din ng pagtawid. Yung move on, naka-move on din si Kristo. Yan po ang kitang-kita sa ating ebanghelyo ngayon. Sapagkat alam po natin na pagkatapos o bago pa man mamatay si Kristo, nakaranas siya ng hindi maganda. Nakaranas siya ng sakit mula sa kanyang kaibigang si Pedro. Bakit po? Sapagkat alam natin, medyo rewind pa po tayo. Nung minsang sinabi ni Pedro kay Kristong, hindi kita pababayaan, hindi ko hahayaan na mangyari sa iyo yan. Anong sabi ni Kristo? Pedro, bago tumilaok ang manok, maikatlong beses mo akong itatatwa. At naganap po yun. Naganap po ang pagtatlong beses na pagkatakwil ni Pedro kay Kristo. Masakit ho yun. Bago sila maghiwalay, nagkaroon pa ng ganung eksena. Di ba mga kapatid, no? Kaya nga po, araw-araw, dapat sinisikap natin tuwing tayo ay lalabas ng bahay, tuwing tayo ay maghihiwa-hiwalay mula sa mga kanya-kanya nating trabaho. Bago ka lumabas at magtrabaho, bago ka lumabas at mag-aral, pumasok sa eskwela, bago ka lumabas at ikaw ay magnegosyo. Minsan tinatanong natin, paano mo iniwan ang isa't isa? Paano kayo naghiwalay? Paano kayo nagkanya-kanya ng schedule? Ano ang naging eksena sa inyong paghihiwalay? Nakakalungkot minsan, ano? Magsisimba na lang lahat-lahat. Nag-away muna. Parang ang sakit nun maramdaman. At ang pinaka masakit sigurong maranasan ay yung hindi maganda ang inyong naging paghihiwalay. Hindi naging maayos ang inyong paghihiwalay. At siguro, yun din ang naramdaman ni Pedro. Kaya nga di po ba sa mga pelikula pinapakita nila, pagkatapos tumilaok ng manok, si Pedro ay sobrang nalungkot. Siguro na-realize niya, bakit sa ganitong paraan ko iniwan ang Panginoon? Bakit sa ganitong paraan kami naghiwalay? Kaya araw-araw, siguraduhin po natin, bago pumikit ang ating mga mata, naging maayos ang ating paghihiwalay. Naging maayos ang ating pag-alis. Ngunit,
Ito ang good news. Sabi nga nung Sunday, World Communication Sunday, ano ba ang good news? Araw-araw dapat may good news. At sa araw na ito, ipinapaalala ni Kristo sa atin ang good news. At ano ang good news? Ang laki ng awa at habag ng Diyos. Kung si Pedro ay nagtaksil, nakalimot sa ating ebanghelyo ngayon, sa kanyang muling pagkabuhay, at nang muli silang nagkita ni Pedro, eto na, ipinakita ni Kristo na siya ay naka-move on na. Paano? Sapagkat nung makita muli ni Jesus si Pedro, unang-una, hindi siya nagtanim ng sama ng loob, ng galit. Pangalawa, hindi nawala ang kanyang pag-asa na pwede pa siyang mabago. Kaya nga muling tinanong ni Kristo si Pedro, mahal mo ba ako higit sa mga bagay na ito? 3 beses muli. At bakit ginawa ni Kristo yun? Hindi dahil sa gusto niyang ipamukha kay Pedro ang kanyang pagkakasala, ngunit gustong malaman ni Kristo kay Pedro na siya'y handang tumanggap ng pagpapatawad. Hindi nawala ng pag-asa si Jesus kay Pedro. At mga kapatid, ito ang magandang turo sa atin ngayon ng ating Panginoon. Hindi siya naghiganti at nagtanim ng sama ng loob. Hindi niya hinayaan na masira ng pagkakamali ni Pedro ang pagmamahal niya para sa kanya. At mga kapatid, ito po ang ating baunin sa huling linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Sana araw-araw, hilingin natin sa Panginoon na tulungan niya tayo kung paano makamove on. But, meron pong isang magandang termino rin na ginagamit ngayon sa bagong curriculum sa pag-aaral ng mga bata. Bago ang graduation, dahil mayroon tayong K-12, meron tayong senior high, meron silang tinatawag na moving up. I think there is no moving on kung walang moving up. Pag sinabing moving up, tumingala tayo at humingi tayo ng tulong sa Diyos para makamove on. Humingi tayo ng gabay sa Diyos, ng lakas sa Diyos, dahil kung tayo lang, hindi natin kaya. Mga kapatid, sa darating na linggo, ipagdiriwang natin ang Pentecost Sunday. At bukas po, iniimbitahan ko rin, lalo na po yung mga nandito sa Pilipinas, magkakaroon po tayo ng national celebration ng Pentecost. Dito po sa Kamaynilaan, actually sa Quezon City, sa Cubao, Smart Araneta, magkakaroon ng isang malakihang pagdiriwang ng Pentecost. At kayo iniimbitahan po namin. 1 o'clock hanggang 8 o'clock ng gabi, 6:00 magkakaroon ng misa, the Eve, Vigil ng Pentecost. Ano ang halaga ng Pentecost? Tandaan po natin, ito ang ibinigay ni Kristo sa kanyang mga alagad upang sila ay makamove on. Mula sa kanilang takot in the past, mula sa kanilang pagsisisi na feeling nila iniwan nila ang Panginoon, takot nila na hindi nila makakaya ng walang Panginoon. Kaya napakahalaga ng Espiritu Santo. At tayong mga puspos ng Espiritu Santo, huwag tayong matakot na mag-move on, magpatawad. At nang tayo ay tunay na tumanggap din ng pagpapatawad. We cannot give what we do not have. Sa araw na ito mga kapatid, tanggapin natin ang biyaya ng Espiritu Santo, ang Espiritong magtutulak sa atin at maggagabay sa atin upang ipagpatuloy ang ating buhay. Look up and move on. Humingin ng tulong sa Diyos. Gabayan niya tayo upang maipagpatuloy natin ang ating buhay malaya mula sa anumang galit, mula sa anumang sama ng loob. Every day, God is giving us the gift of the Holy Spirit. Just always remember to look up and move on.
through His love.